good deflection. The lob pass. Soto finds a way to get it Tapos in. na ang unang tune-up game ng Gilas mga kapatrol, pero viral pa rin ang mga videos ni Kai Sotto. Grabe naman kasi ang ginawang mga moves ni Kai sa game ng Gilas versus Taiwan Mustangs, nag-between the legs dribble, dunks at depensa. Pero nangingibabaw ang dalawang plays na talaga namang ginulat ni Kai Sotto at Kevin Kiambao ang buong Pilipinas. Nakita ng dalawang mga mata natin kung paano nagdala ng bola si Kai at sa isang play ay gumawa ng isang insane no-look behind the back pass na saktong-sakto kay Kevin Kiambao. Look at it again. Pagkatanggap pa lang ng bola ni Kai, ay tinignan na niya si KQ sa ilalim at parang umatake to his right but nag-no-look pass pala kay Kevin Kiambao. Ang ganda ng connection ni Kai Sotto at Kevin Kiambao. Walang swapangan ng bola at lahat nagbibigayan para sa isang layunin at yan ay ang makapaglaro sa Paris Olympics. Bago ang play na ito, ay si Kevin Kiambao naman ang naunang pumasa ng another no-look pass kay Kai Sotto na tinapos naman ng ating idol ng isang impressive back to the basket layup. Perez, good deflection. The lob pass. Soto finds a way to get it in. Dalawang big man but plays like a real point guard. Ito ang versatility ng dalawang Gilas big men at ito rin ang biggest strength ng Gilas, ang kanilang versatility. Ang Gilas ngayon sa pagkawala ni Scottie Thompson ay mas highlight ang pagiging possessionless ng system ni Coach Tim Cone. Lahat pwedeng magdadala ng bola at lahat rin pwedeng pumasa, rebound at higit sa lahat, they are all great scorers. Pero ibang-iba ang pinakitang connection ni Kai at KQ. Hindi kasi one-way ticket ang kanilang connection, kundi para silang nagtatango. At ang ganda tingnan ng kanilang mga no-look passes na talaga namang nakakamangha. Ito ang hindi masyadong na-appreciate ng ibang mga fans, pero ngayon ay nakikita na ito at viral ang dalawang plays. Ipagsigawan natin sa buong mundo na meron tayong mga batang players who are very skilled na pwedeng makaabot sa NBA. Ang nakita natin sa tune-up game versus Taiwan Mustangs ay hindi pa ang full strength ng Gilas, especially kina Kai Sotto at Kevin Kiambao. I expect Kai's intensity to go up pagdating nila sa Europe to play the tune-up games against Poland and Turkey. Doon na talaga magkaalaman kung merong legitimate chance ang Gilas na makapasok sa Olympics. I expect Kai and Kevin to play the lead role pagdating sa Olympic qualifiers kasama sina Carl Tamayo, Junmar Fajardo at Chapet Aguilar. Kailangan kasi ang mga big men natin against Latvia and Georgia dahil napakalaki ng mga players nila. Kailangang mag-level up ang mga laro ng lahat ng mga big men at kailangan pumasok ang mga mid-range at 3-point shot ng ating mga malalaking players in order to have a chance of beating a strong team like Latvia and Georgia na merong mga NBA players. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Eduardo Yabes. Solid ang laro ng Gilas, kaya na talagang sumabay sa European team. Shoutout at Chunel Quijano. Tingin ko po, di niya type si Sir Abando. Sige lang Sir Abando, meron pa naman next. Show your best na lang tuwing may laro ka. Shoutout at Edwin Bahamonde. Left Gilas for my inspiration to win in his Olympic rival national team. Kai Sotto ay dapat mapunta ng Lakers para naman may silang Twin Tower para may katulong si Davis at LeBron James. Good deflection. The lob pass. Soto finds a way to get it in. At balitang NBA naman, Chris Paul pakakawalan ng Golden State Warriors. Pagkatapos ng isang season sa Warriors, mukhang aalis na sa Golden State itong si Chris Paul. Sa unang pagkakataon sa kanyang 18-year NBA career, pumayag ang 39 years old guard na pumasok off the bench at maging floor general ng second unit. Ayon kay NBA insider Mark Stein ng Substack,
Tinitimbang daw ng Golden State Warriors ang kanilang trade option para kay CP3. Kung pakakawalan sa free agency si Chris Paul, hindi malayong magka-interest daw sa kanya ang dalawang teams ng Los Angeles, ang Clippers at ang Lakers. Matagal nang magkaibigan sina CP3 at LeBron James. I've been hearing for weeks now that the Clippers, even though Russell Westbrook possesses a $4 million player option for the next season, have interest in both Paul and Kyle Lowry to support backcourt depth. Ani pa ni Mark Stein. Nag-average si Chris Paul ng 9.2 points, 3.9 rebounds, 6.8 assists sa 58 games sa Dub Nation nitong 2003-24 season. Papasok na si Chris Paul sa kanyang non-guaranteed final year ng kanyang kontrata. Pwede siyang maging free agent kapag ini-waive ito ng Golden State Warriors na naghahanap din ng mas maluwag na salary cap para maibabala sa extension talks kay Klay Thompson. At plano naman ng bagong Los Angeles Lakers coach na si LeBron James ay magpakawala ng tres. Ibinunyag na kaagad ni J.J. Redick, ang bagong Los Angeles Lakers head coach, ang kanyang plano para kay LeBron James sa susunod na season. Sinabi ni J.J. Redick na gusto nitong tumira sa LeBron James sa three-point area. J.J. Redick says he wants LeBron James to take more three next season. Yan ay ayon kay Dave McManaman ng ESPN. At nung nakaraang season, may naitala sa LeBron James na 41% mula sa three-point area. Kamakailan lang ay formal nang ipinakilala si J.J. Redick bilang bagong head coach ng Los Angeles Clippers matapos maglaro ng 15 years sa NBA at naging ESPN analyst din itong si Redick. Pinalitan niya si Coach Darvin Ham at sinabi ni J.J. Redick na hindi siya nakipag-usap kay LeBron James tungkol sa trabaho niya sa Lakers. Kahit na magkaibigan ang dalawa, hindi raw sila nag-uusap bago tanggapin ni Redick ang posisyon bilang head coach ng Lakers. Si Redick ay hindi naging head coach ng Lakers dahil sa kanyang relasyon kay LeBron James. Posibleng hindi ito nakatulong kahit na sila ay nag-host ng podcast together at magkaibigan pa, pero si Redick ay kinuha dahil sa kanyang kakayahan. And he doesn't particularly care if people are concerned about it. Sa press conference niya noong Lunes, tinanong si J.J. Redick tungkol sa kanyang pagkakaibigan kay LeBron James at sa anong payo ang natanggap niya. Gayunpaman, ibinunyag ni J.J. Redick na hindi sila nagkausap bago siya alukin ng trabaho ng Los Angeles Lakers.